Nasa linya po natin ang isa sa ating panauhin para sa araw na ito. Huwag na nating patagalin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Good morning, Chairman Garcia, sir. Sir, good morning. Magandang umaga, Ma'am Tuesday, Sir Christian. Magandang umaga sa mga kababayan natin. Opo, hindi ko alam kung naabutan nyo yung sinasabi ko kay Christian na yung motopropyo investigation. Yun na nga munang unahin natin, Christian. Ha? Dahil yun mainit Oo, dahil sabi nyo, Chairman, kung hindi ako nagkakamali, nasabi nyo na may motopropyo investigation kayong gagawin tungkol dito sa mga kumandidato na gumamit ng pera o tumanggap ng kontribusyon ginamit doon sa kanilang kampanya na dapat ay bawal, dapat lalo na yung mga kontratista sa gobyerno. Ma'am Tuesday, dapat maunawaan muna ng mga kababayan natin, ano ba yung SOSE na tinatawag? Yan. Statement of Contributions and Expenditure. Yan po ay mandatory, hindi optional. Ibig sabihin, lahat ng kumakandidato, nanalo man, natalo, kahit nag-withdraw, ay dapat mag-submit ng tinatawag na Statement of Contributions and Expenditures. At ito po yung ginagawa 30 araw pagkatapos ng halalan. Kinakailangan i-detalye magkano ang ginastos, may nagbigay ba, saan kinuha yung pondo at yung pera, at paano ito ginastos kung sakasakali. At the same time, dapat nakadetalye rin kung sino yung mga nagbigay. So yan po ay yan ang inaalam ng komisyon, at pagkatapos po ng submission, kami po ay nagkakaroon ng pag-aaral tungkol sa mga sinasabit nila na SOSE. Sa katotohanan, yung mga nakakaraan, ang dami na po nating nahuli, sobra yung gastos. Mayroon naman kulang sa diniklara yung gastos. At meron din naman na mga ibang irregularities na nakita sa SOSE. So, Sa bawat isang eleksyon po, Chairman, pasensya na po. So, nasabi nyo nga, nakita nyo, na obserbahan ninyo. So, ano na po ang ginawa ng COMELEC doon sa mga yan na nakita ninyo? katulad po nung nakarang halalan, hindi po itong 2025, noon po 2022, 400 ang na-file ng mga kasong election offense. Sapagkat kasong kriminal po yan at saka yan po ay perjury. Doon naman po, so kung may natatandaan kayo, isang gobernador dyan sa may Southern Luzon, nakita hindi pala tama yung deklarasyon niya kasi meron pala siyang mga political advertisement na hindi niya diniklara. Pero yung mga media stations ay nagdeklara na siya ay bumili ng airtime. And therefore nakita po yan kaya siya ay natanggal bilang gobernador and at the same time humarap sa kasong kriminal. So yan po yung mga pwedeng kaharapin. Ngayon po, okay, dito po sa ating gagawin na tinatawag na motu proprio. Kahit naman po walang formal na mag-complain, ay pwede po ang COMELEC magkaroon ng sarili niyang investigasyon sapagkat yan po talaga yung role ng aming isang opisina, yung Political Finance and Affairs Department, na kung saan naandyan ang lahat ng SOSE na sinasabit ng lahat ng kandidato sa buong Pilipinas, national man at lokal, at patuloy po ang laging ginagawang pag-aaral nito patungkol doon sa mga sinasubmit na SOSE. Kaya lang po, siyempre, yung pinakabasihan ng investigasyon namin before ay laging nakabase lang sa kung ano yung sinubmite na dokumento. Ibig sabihin po, hindi po kami makapag-imbestiga ng malalim sapagkat base lang po sa mga sinasabit na dokumento ang ginagawa namin basihan. Kaya po napakaganda yung pinaka-latest na development na may mga ganyang klaseng akusasyon, aligasyon upang ang publiko mismo ay magkaroon ng partisipasyon sa tinatawag na pag-examine ng mga SOSE ng mga kandidato. Yun. Kasi ang tumakbo sa isip ko, Chairman Christian, ano yung factor na magti-trigger sa COMELEC para imbestigahan yung isang kandidato, di ba? Opo, Sir Christian, Ma'am Chusey, kita niyo po. Siyempre kapag ka nag-donate si A sa isang kandidato, ang nakalagay nung kung ano yung occupation, ano yung nang mismo nagbigay. Nakalagay doon businessman. Hindi naman po kasi ni-require ng batas na i-specify mo kung anong klaseng pagiging businessman mo. So ang ibig sabihin, yan po yung kagandahan, kung sinabi niyang businessman, pwede po kasing mabanggit sa atin ng ang publiko, businessman yan pero contractor sa pamahalaan, nangongontrata ng serbisyo o kaya naman ng public works. Kaya po at least ngayon, magkakaroon po kami ng kaalaman tungkol sa nature ng business ng mismong negosyante na nagbigay. Chair, para lang maintindihan ng ating mga kababayan dahil nga medyo lumalaki na yung issue, doon ba sa pag-donate ng kung sino man sa isang kandidato, ano ba yung panuntunan? Sino ba yung pinapayagan, sino hindi? Dahil parang nagkakaroon ng ibang, nagbigay yan. Baka naman pwede.
Alam niyo po, napakaganda ng tanong na yan. Ang issue, yung Section 95 ng Omnibus Election Code, letter C o paragraph letter C. Ano po bang pinoprovide niyan? Ang sabi, ang title po ng Section 95, kita niyo po ang title, Prohibited Donations. So, dyan niyo pa lang makikita, maaari na pwede kayo mag-conclude, alam ko na kung sino ang pinapanish o sino ang pinuprohibit o sino ang paparusahan dito kasi ang title, Prohibited Donation. Ang sabi, ang isang natural person, ang natural person po, tayo yon. Okay. Tayo, individual. O kaya isang juridical person. Ano po yung juridical? Mga korporasyon. Kasi sila po ay may kapangyarihan na mabuhay, may kapangyarihan na mag-dispose at pag-aari ng property. Yan po ay mga korporasyon. Ay bawal mag-donate sa mga kandidato o sa mga political parties, lalo na kung sila ay may kontrata sa serbisyo o public works sa pamahalaan. So yan po ang maliwanag na maliwanag. Ngayon, Sir Christian, Ma'am Tuesday, bilang kasagutan sa tanong ni Sir Christian, sino ba ang liable? Ayaw ko po muna mag-conclude kasi po pag nag-conclude ako, ang ibig sabihin nun, parang pinipreempt ko yung magiging aksyon ng COMELEC. Right. Opo, kasi ang problem po, wala po kasi na-mention doon na mismong kandidato Ang na-mention yung contractor Yung mismong may kontrata sa pamahalaan. Pero Chair, kung nagkaroon ng kontrata after manalo na nag-donate siya, Opo, ibig sabihin kahit naman po hindi nangongontrata doon sa mismong LGU or national government at the time na mismong nagbigay ng donation, pero kung existing contractor pala kahit ang nakalagay po kasi doon sa government, any instrumentality, agency, so wala pong binanggit. Halimbawa po, kay ikaw Sir Christian, nagkataon mayor ka ng isang municipality. Pagkatapos may nag-donate sa'yo, yung nag-donate pa lang yan ay nangongontrata sa national government. Pero nag-donate sa'yo sa local government. Tanong, yan ba ay prohibited? Pag tinignan mo sa mas malawak na picture, yes. Kasi nangongontrata, hindi naman sinabing nangongontrata doon sa LGU kung saan ka tumatakbo. So yan po yung maliwanag. Ngayon, may mas isang komplikado pa pong bagay na kinakailangang i-resolve ng COMELEC. Paano kung si Ma'am Tuesday ay presidente ng kanyang kumpanya? Pero siyempre, hindi naman siya lang ang may-ari, presidente lang. Madaming stockholders. At pagkatapos, sa bawat katapusan ng taon, ay nagdi-distribute ng income, yung kinikita. Sabihin na natin kumita ang kanyang kumpanya ng 100 milyon. Makatapos makapangontrata sa gobyerno ng public works o kaya serbisyo. Pagkatapos, ang naging share ni Ma'am Tuesday ay 20 million sa 100 milyon. Tanong, pwede ba siya mag-donate in her personal capacity? Ibabaliwala mo yung kanyang pagiging presidente sa isang politiko dahil kaibigan niya, kaklasmate niya no high school So gusto niya magbigay. Kaibigan Hindi niya na galing sa kumpanya, kung hindi galing na sa sariling kanyang bulsa na kanya pong kinita. So yan po isang komplikado rin bagay. Oo nga, no? Parang ang hirap naman ng gagawin yung investigation. Mayroon na ba nasimulan, Chairman? Kailan nyo sisimulan yung Tsaka moto timeline. proprio? Oo. Opo, no, isang linggo lang binigyan natin ng instruction kasi no isang linggo po uminit ang issue. Pero alam niyo po, mukhang ito yung kauna-unahang pagkakataon na may ganitong issue kasi kahit na ako yun nung nagpa-practice, wala akong nahawakan na ganitong issue Opo, dahil ayan namang yung batas na yan, 1985 pa na andyan, pero wala po yata nakaka-interest kahit yung mga magkakalaban na tingnan yung busisiin yung mga sose ng kanilang mga kalaban patungkol Kasi dyan sa lahat issue sila. ng Kasi lahat sila may mga nag-donate. Malabang-labang ganun po ang talagang sitwasyon dahil kanya-kanya may nagdo-donate, may nagbibigay na nangungontrata rin sa pamahalaan. Chair, anong timeline? Ano po ito? Asa po Mahirap. namin. Ito lang po ang aming problema, Sir Christian, Ma'am Tuesday Kasi ongoing po kasi yung aming ginagawang investigation doon sa 61. Doon po sa 61 na 61. nag-submit ng kanilang SOSE nitong 2025 election. Di ba po ang tumakbong senador ay 66? Yes. Ang nag-submit po ng SOSE sa amin ay 61. Yung apat po kasi hindi naman nanalo pero hindi po sila nag-submit ng kanilang SOSE. At pagkatapos meron po kami 142 na party list na nag-submit naman ng kanilang SOSE. Siyempre yun ang pinaka-latest Ang dami pala natin nyo. Ang dami pala Opo, niyan, samantala- Chairman. Ay 48,000 po ang nag-submit ng SOSE. Tay. 48,000. Kaya po buong Pilipinas po yung ating nire-review. Isang election pa lang po yan. Kaya Samantalang yung inaakusa, mukhang narinig natin, 2022. yan. Oo, And therefore, babalik ang tanong, kayo. opo, at saka may Backtracking. jurisdiction pa ba ang COMELEC? Ayan. May jurisdiction pa po ang COMELEC kasi ang tinatawag na prescriptive period Yan. o mababaliwala
ang isang election offense o kasong kriminal na may paglabag sa election law natin ay 5 taon. So kung 2022 yan, pwede pa, plus habol 5, pa. 27. Opo. Pag 25 plus 5, hanggang 2030 pa po. Pero hanggang ngayon, good luck na lang muna ang sasabihin namin sa inyo, Chairman. Dahil parang masalimuot pa yung May gagawin hahabol ninyo. ako na isa. Sige. So, Chair, after the investigation, ano aasahan ng taong bayan? Anong maririnig nila? May paglabag doon sa parte ng private sector o doon sa... Para lang alam Kandidato. nang i-expect doon sa investigasyon? In the meantime, siguro magandang malimit muna natin, hindi sa ini-exclude ko o akin na kaagad na pinawawalang bisa yung sa kandidato. Siguro maganda malimit muna kami doon sa talaga bang yan ay contractor. Ayan. Contractor. So number 2, talaga bang nag-donate o nagbigay. So maganda muna doon as to whether ito ay maitatali sa politiko o yung politiko ba ay madadamay. Yan po ay isang bagay pa na pag-uusapan natin. Kaya lang, ito po ipagtawag din, panawagan natin, Sir Christian, Ma'am Tuesday, sa ating mga kababayan. Maganda po siguro na ito po nabuksan ng ating isip dito sa mga bagay na ganito. For the first time sa kasaysayan ng komisyon ng eleksyon natin, ang mga sosi po ay aming nilathala sa website ng COMELEC. For the first time itong 2025. Maganda rin po siguro yung ating po mga naihalal o mga hindi naihalal ay matingnan natin yung kanilang mga deklarasyon. Tama. Kung talaga bang tama, kung talaga bang sapat o kung talaga bang walang kasinungalingan upang mabigay nyo naman po ng tulong din ng COMELEC kasi nga siyempre limitado po naman ang aming kaalaman din sa buong bansa kasi yan. Opo. And therefore magandang matulungan nyo kami upang Siyempre. maganda pong ma-analyze natin. Right. Hanggat, kumbaga ay parang sa pamamagitan ng mga matatanggap ninyo na komento o kung ano man na sumbong, ay maa-actionan ninyo. Kung yung Ay, opo. Opo, Ma'am Tuesday, halimbawa, sasabihin niyo sa amin, teka muna, gumamit ng helicopter yan eh. Yan. Pagpunta sa barangay na to, papunta sa kabilang barangay, bakit wala dito nag-rent pala ng helicopter? Yan. O di tinago niya yun. So yung po Pinahiram. mga ganon, baka po, mas may alam po kayo sa amin tungkol dyan. Tama. Sige, Chair. Okay, Oo. sige. Iwanan muna natin yan, Chairman, at masalimuot pa yan. Napakarami niyong iimbestigahan. Dito tayo sa BARMM election sa October. Ngayon ba, Chairman, malapit na po kasi yan. Nasa ang punto na ba ang COMELEC ngayon doon sa paghahanda nyo para sa idaraos na BARM elections natin? 90 to 95% na po kaming handa. Doon sa ating mga kababayan sa Bangsamoro, gusto natin igaransya, tuloy po ang Bangsamoro parliamentary election sa October 13. Meron po kasi mga nagdududa na baka ipagpaliban na naman daw po katulad ng barangay and SK elections. Para po ba ipagpaliban ng isang halalan, lalo na po sa Bangsamoro, kakailanganin po ng isang batas. Wala naman pong batas sa kasalukuyan na nandiyan sa Kongreso para ipagpaliban ang Bangsamoro parliamentary elections. Right. So yan po tuloy na tuloy. In fact, nung isang araw po ay nagsimula ng tinatawag na election period sa Bangsamoro kung saan amin na pong pinapatupad ngayon yung gun ban. At the same time, bawal na rin po dyan sa Bangsamoro yung paglilipat, pagpopromote, pag-re-reassign ng mga tauhan sa pamahalaan nang wala Yun. pong kaukulang permiso mula sa COMELEC. Ayan. Bawal na po yung mga yan. Opo, mayroon bang first time ito na magkakaroon Yes. tayo ng BARM, Christian, na chairman, di ba? So may special ba na preparasyon o konsiderasyon na ipatutupad ang COMELEC para dito sa gagawing BARM elections? At ano ba yung kaibahan ng BARM elections doon sa regular elections na ginagawa natin? Maraming salamat, Ma'am Tuesday. Bagamat ang lahat ng eleksyon ay espesyal, ito po kasi Bangsamoro parliamentary election ay kauna-unahan sa kanilang kasaysayan. Yes. First time po na merong ganitong klaseng eleksyon. At yan po kasi sa Bangsamoro ay parlamento ang kanilang sistema. Tayo ay presidential, dito sa national, meron po silang parlamento kung saan ang pinakapinuno nila dyan ay chief minister. Pero sila po'y parte ng ating bansa. Hindi po sila kakaiba sa ating bansa. Sila po'y parte bilang isang local government. Ngayon po, ang ihahalal po nila ay 80 na miyembro ng parlamento. Dami. Kaya lamang po, doon sa 80, 40 doon, parang party list, may 40 na manggagaling sa political parties. So, ang ihahalal ng mga kababayan natin ay mga partido politikal, kung sino man ang gusto nila. At yun namang natitirang 40 dapat ay manggagaling sa tinatawag na parliamentary district para mga congressmen natin. At meron ding 8 na manggagaling naman sa tinatawag na iba't ibang sektor ng kababaihan, indigenous peoples, kabataan. So yan po, meron sila. Kaya po, 80 lahat yan. Ngayon, ano pang isang kaibahan? Sa balota po ng Bangsamoro,
ay first time, nakalagay kasi sa kanilang Bangsamoro Electoral Code, maglalagay po ng pictures ng mga kandidato. At the same time, maglalagay po ng logo ng mga partido politikal. At sa bawat pagpipilian, halimbawa po, doon muna tayo sa parliamentary district, yung pinaka-distrito nila. Pagka nagkaroon ng mga kandidato, sabihin na natin 10, ang pang-11 po ay none of the above. Ibig sabihin, kung ayaw pumili ng ating mga kababayan, may isang kandidatong ang pangalan ay none of the above na pagpipilian. Sa political parties, kung meron po silang 7, ang pang-8 po doon ay none of the above din. Para may opsyon na ayaw nilang pumili ng mga kandidato doon sa pagpipilian. Bakit may ganon, Chairman? Ba't may none of the above? Di Pwede ba? rin sa atin yun Kumbaga, ayaw mo. ko nga yan Parang abstain. Oo, para so none of the above. Opo. Nasa batas po kasi nila, alam niyo naman ng COMELEC, tagapagpatupad lang tayo ng batas na ginagawa. Yung po ang nasa batas nila. In fact po, medyo komplikasyon ng konti yon na kinakailangan i-resolve ng COMELEC. Kasi paano pag nanalo si Nana to of the above? Sino ang mapoproclam? Ayun na nga. Di ba? Paano yun? Di wala. None of the above. Sino siya? Opo, yan po yun. Kasi po kandidato siya eh. Kandidato siya. Ito ang tanong. Ipoproklama ba namin yung second facial? Mukhang dapat hindi. Kasi nanalo nga si None of the Above, ba't ka magpoproklama ng second facial? So yan po yung i-resolve pa ng COMELEC. Oo nga, So, naku, mayroon na naman kayong kakaharapin na panibagong usapin. Gaano kayo kakumpiyansa ngayon na magiging matagumpay itong BARM elections natin? At yung ilan ba yung mga nakalap nyong bilang ng mga nagparehistro dyan, kamakailan, para sa BARM elections? Ang BARM election po, mga more or less ang boboto ay 2.3 million. Kaya po ang balotang ating iimprenta ay more or less 2.3 million din. Mataas po yung paniniwala natin na magiging successful, matahimik ang halalan kung ang pagbabasihan natin naman ay yung Mayo 12, 2025 national and local elections sapagkat naging napakaayos po ang halalan sa Bangsamoro. Sa kasalukuyan po, wala naman tayo nakikitang area na critical na kung saan kinakailangan magdagdag ng puwersa ng ating pong Armed Forces and Philippine National Police. Everything naman po ay under control yung lahat doon sa area. In fact, sa isang linggo po, Miyerkules, kami ay magkakaroon ng grand launching ng aming pong voters education. Isang buong buwan po yan, kinakailangan ipaliwanag natin sa mga kababayan natin sa Bangsamoro, ano ang parlamento, bakit ganito ang dami ng ihahalal natin, bakit ganito bakit may partido, etc. Kinakailangan ganun po yung paliwanag upang mas maunawaan nila at para malaman nila kung paano sila boboto. Alright. Pahapyaw, Chairman, itong nakaraang linggo ay pinirmahan na ni Pangulong Marcos itong postponement ng barangay and SK elections. Paano ang mangyayari ngayon? Anong mangyayari dun sa mga registration na ginawa nyo kamakailan? Ano yun? I-archive na muna? May ganun ba? Hindi po, Ma'am Tuesday. Yung po nagparehistro sa atin for the first time, ganun kalaki. Sa kasaysayan natin, 2.8 million sa 10 araw lamang, ay tuloy po ang kanilang registration. Kung hindi po ito questionin, yung object dyan sa bawat lugar o bayan, ito po yung mananatili at sila ay considered na registered voters. At nangangahulugan po, Ma'am Tuesday, Sir Christian, para maunawaan ng mga kababayan natin. Kung matutuloy ang barangay and SK election sa December 1, halimbawa matutuloy, kaya po tuloy din ang aming paghahanda kasi may pumunta sa Korte Suprema. Kung matutuloy, ang barangay and SK, mukhang kakailanganin namin ng dagdag na budget sapagkat yung budget na hawak natin ay nakabase sa list of voters noong 2025 national and local elections. Okay. Siyempre, nadagdagan ka ng 2.8. Right. Nadagdagan ka ng 2.8 and therefore, hindi po naka-factor in yun. Yung 2.8 million na yan, dagdag balota, dagdag ballot boxes, dagdag teachers, dagdag presinto, dagdag election paraphernalia. Pag po naman hindi natuloy ang barangay and SK election ng December 1, doon sa mga kababayan natin hindi nakapagparehistro, sa ikatlong linggo po ng Oktubre ng taon na ito ay muli kaming magre-resume. Bubuksan muli natin ang pagpapatala ng mga bagong botante, pwede magpalipat, pwede magpa-revive ng registration, at ito naman po ay tatagal hanggang Hulyo ng susunod na taon. Yes. So kung halimbawa po, Sir Christian, Ma'am Tuesday, may dagdag pang 1.2 million halimbawa sa panahon na yan, di meron kaming dagdag na 4 na milyon, kaya po talagang kailangan ng dagdag na budget. Right. At saka yung mga magpaparegister, yung magiging 15 years old next year bagong eleksyon at 18 years Yes old, po. di ba? Ganun yun? Yes po.
tama po kayo, kahit na kayo sa araw ng pagpaparehistro ay hindi pa 15. Pero pagdating halimbawa ng November 2, 2026, kayo ay 15 na, pwede na po magparehistro bilang isang botante. O panibagong dagdag na naman yun ng mga botante, Chairman. Ayun nga po, sabi natin nga, sige, ang pinaka-conservative na lang, 1.2 million. Naka 2.8 kami ng 10 araw lang. Ito mas mahaba, ilang buwan po iyan. Kaya 4 Sabihin na natin million. 1.2, 4 million po yan, kaya po more or less ang estima namin, kakailanganin namin ng mga 4 billion na dagdag na budget para sa Reset BSKE. Yun. Sir, last question lang from my end. Di ba nga may nagsampa na ng petisyon sa Korte Suprema regarding dun sa pagpapaliban ng BSKE? Hanggang saan yung preparasyon na gagawin ng COMELEC? Dahil siyempre, baka nga tawag dito i-TRO o baka naman hindi bigyan ng TRO. So hanggang saan yung preparasyon na gagawin at hanggang kailan ng COMELEC? Basta po, Sir Christian, Ma'am Tuesday, maliwanag, hindi kami tumigil kahit na nagdaan ng ating Pangulo. Hindi naman dahil sa bina-violate natin ng batas, pero siyempre po naninigurado lang tayo. Basta ang sa kasagutan, Sir Christian, hanggang sa magkaroon kami ng initial na aksyon mula doon sa ating kataas-taasang hukuman na hindi naman natin pine-pre-ep o ini-impluensya ng kanilang kapangyarihan. Basta nagkaroon ng initial na aksyon, malalaman kasi natin kung ano ang saloobin ng ating Korte Suprema. Pero po, maganda, naghahanda rin kami kasi sabi nyo nga, Tama Sir Christian, lang. paano kung may Oo. TRO, di tuloy election sa Tama. December 1, Oo. ni wala tayong gamit, ni So, wala kang ballpen, ni wala kang correct. papel or whatever. So, ang ibig sabihin, Chairman, Tuloy. matuloy o hindi, ang mindset nyo matuloy para dire-diretso lang yung preparation. Ito talaga naman po yung mga gamit na procure namin, magagamit din naman kahit sa Correct. susunod na eleksyon. Bagamat, meron talagang palagay natin masasayang katulad ng ballpen o indelible ink na pwedeng matuyo. Matutuyuan. O kaya po kasi alam niyo naman ng ballpen, meron pong panahon din yan, Opo, expiry opo. date. Kahit po yung indelible ink. Oo. So, parang ganito sa ballpen ginagamit ko ngayon, no? Ayaw nang sumulat. Natuyo na yung tinta. Ayun. So, at least, naubos ang tinta. naka-prepare ang COMELEC ano man ang mangyari. With that, Chairman Garcia, salamat po sa oras po ninyo at sa laging pagkakataon na iniimbitahan ka namin ay positive response kaagad. Salamat, Chairman. Yes po, Chair. anytime po, Ma'am Tuesday, Sir Christian, maraming salamat po. Magandang umaga. Good morning po. Mga kapuso, ang nakausap po natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Babalik po kami ang oras alas 8:27 ng umaga. DZBB Executive Summary.